Guys, eto sobrang nakakagulat na balita to ngayon. Kasi nga po itong si Ramon Ang mga sangkay, tinutulak daw na siyang pumalit kay PBBM at mayroon daw pumupondo mga sangkay. Nako, magkakaroon daw po ng reset ang ating bansa. Well, alamin po natin kasi nagsalita na nga po dito si Ramon Ang. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. At ito nga po mga sangkay, matindi itong topic natin ngayon kasi nga po may tumutulak kay Ramon Ang at mukhang may pumopondo mga sangkay. Kasi isa lang ibig sabihin yan, walang tiwala ang tao sa nangyayari ngayon at walang tiwala ang tao kung si Sara ang papalit. Lalong-lalo na po yung militar. Ang sinasabi mga sangkay, involved daw dito yung military. Naku, pag-usapan natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Ayan, kitang-kita naman po mga sangkay. Padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na mga sangkay. Ito kasi yung balita. Panoorin po natin. Pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretakers si Ang. Okay, iyan na po ang nangyayari mga sangkay. No, magkakaroon daw ng military reset. Actually guys, naisip ko rin to noon mga sangkay. Halimbawa, kung aalis talaga si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas, or kung magkakaroon ng pagpapatalsik sa kanya sa pamamagitan ng military, dapat sila yung maglagay ng isang leader. Yung nakikita nilang talagang tingin nila, iyon ang magiging magaling na mamumuno. Kasi, ang failure mga sangkay ng mga ginawa, di ba, EDSA 1 and EDSA 2, ang failure nila noon, halimbawa yung EDSA 1, after po ni Corazon, after ni Ferdinand E. Marcos mapatalsik, no? Dahil binitbit po siya ng mga Amerikano noon. Ang militar hindi po naggawa ng aksyon para iluklok kung sino ang sa tingin nila tama. Ngayon, pinayagan lang nila na si Corazon ang mamuno. So another opposition 'yon mga sangkay, no? Kalaban ni si Marcos na alis, si Cory Aquino ang naupo, which is kalaban. Pero, anong nangyari? Ayun, minasak ang Pilipinas. Lugmok. Dating mayamang bansa, nalugmok. Then, pagpasok naman po ng EDSA 2, panahon po ni ERAP, ang nangyari, nagkaroon po ng withdrawal of support ng militar. So, nung nag-withdraw ng support, mga sangkay, nawala po si ERAP at that time, di ba? Ngayon, mga sangkay, instead of putting somebody who is not or hindi po siya involved mga sangkay sa gulo nitong dalawang naglalaban, nasa position at nasa opposition, ang nangyari, pinabayaan din nila na maupo si Gloria bilang bagong Pangulo at that time. So, ang nangyari, lugmok pa rin ng Pilipinas, ganun pa din. Kasi walang matino na nauupo. So, kung ito yung mga sangkay, kung siguro, naisip nila, nadala na kami, kung ito ang mangyayari, hindi maglalagay kami ng kung sino ang tama. Pero ito, pakinggan natin. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita, para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Kasi alam nyo guys militar lamang po talaga ang may kakayahan nito. Yung tipong
kaya nilang magpaalis ng presidente. Sila lang mga sangkay. Once na winidraw nila ang kanilang suporta sa pamahalaan, tapos ang laban. Ganun lang po yun. Kaya nga, yun ang inaasahan sana ng mga DDS. Yun yung inaasahan sana nila na kung halimbawa itong panggugulo nila, isusuportahan kami ng militar, tapos ang laban. Kaso hindi nga po nangyari, di ba? Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Guys, eto mga sanggay, todo panic ngayon ang kampo nila Duterte. Kung sakali na totoo ito, halimbawa, biglang umalis si BBM. Kasi alam nyo kung mangyayari man yan, si VP Sara ang papalit. Pero once na hindi pumayag yung mga militar, mga sangkay, wala magagawa si Sara nun. Pag sinabi ng militar, hindi ka namin gusto. Ayaw namin na may topak. Ayaw namin ng masyadong iskandalosang babae. Delikado. Baka yung bansa natin malagay sa alanganin. Then maglagay sila ng iba. Walang magagawa. Walang magagawa mga sangkay itong kampo ng mga Duterte. Sila talaga yung may dyan, may lakas. Kaya ngayon mga sangkay, kinukontra nila ito. Kasi nga po, alam nila na kapag tinutuon ng militar, walang Sara na magiging presidente. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating executive Lucas Bersamin. Ito, kwento na lang yan mga sangkay. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Browner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. So ito yung post niya mga sanggay. Kasi marami nga po ang nag-aano dito, mga sangkay, nagsasabi na totoo daw po ito. Pero sabi niya, I have been getting many messages today. And I also saw the story that has been circulating. Let me put things to rest. I am not entering politics. Binasag po niya. Most people know me as someone who works quietly in business, building projects, fixing what I can, and supporting government and communities. That is where I believe I can contribute the most, and that is where I intend to stay. Ito si Ramon ang mga sangkay. Ano to philanthropist kasi to At alam nyo, naalala nyo dati yung mga vlog ko, sinuportahan ko pa ito, sabi ko, ito yung dapat na susunod na mamuno ng ating bansa after PBBM. Walang iba. Kasi kung ikukumpara natin ang utak ni Ramon Ang versus Sara Duterte, guys, ni Katiting hindi tatama. Walang panama dito si VP Sara. Sabi niya dito, our country is facing many challenges and it is understandable that people want things resolved quickly. But moving forward will never depend on one individual, okay? It will take government, private sector, and the public all moving in the same direction. Ibig sabihin, unity. My focus is to support that effort. I will be a dependable partner in building our country. Nothing more. Thank you to everyone who reached out. Let us continue working together for the good of our nation. Pero ako, kung narinig ito ni Ramon Ang, kung tatakbo siyang Pangulo sa 2028, all out akong susuporta dito. Kasi, ayoko na ng mga pangapangalan na yan, na mga, bago naman mga sangkay, yung kagaya na ito, may napatunayan, tumulong sa gobyerno. Ilang mga pamahalaan nang dumaan sa ating bansa, lagi po siyang nasa likod na tumutulong. Kita natin yung mga skyway dyan, mga kakalsadahan na mahahaba, mga expressway. Sino ang nag-fund yan?
Sino ang sino ang tumutulong? Ramon Ang, mga sangkay. Do may kita naman ang kanilang kumpanya. Pero guys, kahit pa kumikita ang kanilang kumpanya, sabi pa nga ni Ramon Ang, kaunti lamang po ang kinikita nila para dyan. Gusto lang daw talaga niya na makatulong. Okay? So, sabi dito na nag-comment, but imagine if you do, sir. The country would be managed with corporate-style professionalism, led by a commander-in-chief who can truly instill discipline and someone who can ensure that every department secretary, governor, and general follows a unified direction. The Philippine success story would be rewritten. Alam niyo mga sangkay, kapag nangyari yan, malaki ang magbabago sa ating bansa. Kung sakaling si Ramon ang mamumuno sa Pilipinas after PBBM. Kaya ngayon, kabado mga sangkay ang kabilang kampo. Sana nga po, ito talaga, si Ramon ang nakikita kong best solution. What we are facing today, hindi po another name na kilala sa politics, mga sangkay. What we need is another man na wala pong pinanggagalingan ng mga politiko, pero mayroong kredibilidad at may napatunayan. Alright? Leave RSA alone. He is not a politician. He is a businessman and philanthropist. Alam nyo guys, sana talaga mga sangkay, no? Si Ramon Ang yung sumunod na mamuno sa ating bansa after PBBM. Sabi pa nga ni Ramon Ang, alam nyo, bilib na bilib ang taong to kay PBBM eh. Kasi sabi niya, first time niya na nakakita ng isang pangulo na madetalye. Walang pangulong ganun daw eh. Kulang na lang sabihin, lahat ng mga namunong pangulo, walang alam, mga tanga-tanga. Kaya naming anuhin lang. Pero si BBM, matalino. Ramon, ano ba? Ano ba ang ating gagawin? Paano ba yung project na yan? Asan yung ganito? Ganyan daw po, mga sangka. If you have watched that video, bibilib kayo. Alright, so ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.